Hello everyone! Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng SSS account online. Pakiusap lang po, panoorin po ng buo ang video na ito, wag po kayong mag-skip. Pakinggan po ng mabuti mula simula hanggang dulo yung mga sasabihin kong information para po yung mga basic information ay malaman na at hindi nyo na itatanong sa comment section. At ang itatanong nyo na lang sa comment section ay yung mga hindi ko nabanggit kung sakali man. Punta ka sa google.com at itype mo ang my SSS. Tapos, i-click mo itong unang lalabas, my.sss portal. And then, ganito po yung lalabas sa kanya. So, kung wala ka pa pong account dito, ang i-click mo ay itong create now. Tapos, may lalabas po na ganito. Kung ikaw po ay member, itong member ang iyong i-click. Kung ikaw naman ay employer, itong employer ang i-click mo. Kung ikaw naman ay household employer o ikaw ay amo ng mga kasambahay, itong household employer ang iyong i-click. At kung coverage and collection partner, gaya ng mga bayad center, itong coverage and collection partner ang i-click ninyo. Since ako ay member, i-click ko itong member. Tapos, choose your registration preference. Sa registration preference, i-click mo dito or pipiliin mo kung ano ang registration na preferred mo. Sa savings account number, pwede mo itong i-click kung ang gagamitin mo sa registration ay yung savings account number mo na associated with your SSS account. Kung UMID card naman ang gagamitin mo, ilalagay mo ang UMID card PIN code mo. Kung ikaw naman po ay empleyado ng pribadong kumpanya o kasambahay, pwede mong i-click itong Employer Household ID. Tapos, ilalagay mo sa part na ito ang Employer ID o Household Employer ID number. Paano ba malalaman ang Employer ID number? Employer ID number ay hihingin mo po sa inyong HR department. Sabihin mo, pahingi po ako ng employer ID number natin sa SSS dahil mag-open po ako ng SSS account ko online. O kung ikaw naman po ay kasambahay, tanungin mo po ang amo mo, ano po kaya madam ang ating household employer number sa SSS? Kasi gusto ko pong mag-sign up, gusto ko pong mag-create ng SSS account online para ma-check ko kung magkano na po yung contribution ko at magkano yung pwede kong i-loan. So, pag binigay na sa inyo yung employer ID number at household ID number sa SSS ng inyong mga employer o ng inyong amo, isusulat po or itatype po ninyo yan dito sa portion na ito. Kung payment reference number naman po ang gagamitin ninyo, ang itatype nyo dito ay yung mga dati ninyong reference number. So, kung may naitabi ka dyan na reference number na pinagbayaran mo before, pwedeng yun ang ilagay mo sa form na ito. Kung date of loan naman, ay kung may existing loan balance kayo, ilagay nyo yung date ng loan ninyo. Kung transaction number in UMID or personal record, kung naitabi nyo pa yung transaction number ninyo sa UMID o transaction number ng personal record ninyo nang nag-apply kayo ng SSS number, pwede po dito ilagay sa transaction number in UMID or personal record. Pero, kung ang gagamitin mo naman na registration preference ay check number of any monthly pension, ang ilalagay mo naman ay yung number sa cheque ng monthly pension mo. So, ako, dahil ako ay member, at ako ay employee ng private company, atong employer household ID ang aking i-click. Tapos dito, ilalagay ko dito yung employer ID sa SSS ng aking kumpanyang pinagtatrabahuhan. Dito sa account information naman, sa CRNSS number, ilalagay po natin dito ang ating SSS number. Tapos, mobile number, yung cellphone number natin, yung email address natin, tapos, confirm email address. Type mo lang uli yung email address mo dito. Tapos, preferred user ID kung anong gusto mong maging username sa SSS account mo online. Tapos, confirm preferred user ID. Type mo lang ulit yung user ID na gusto mo. Tapos, type mo dito yung password na gusto mo at confirm preferred password. 2 beses mong itatype yung password mo dito sa part na to at dito sa part na to. And then, click next. Sa SS number, tatanggalin po natin ang dash sa number kapag itinay po natin dito sa part na to. Reminder po, sa password dapat ay 8 to 20 characters. At combination ng big letters, small letters, numbers, at symbols. Tapos ito naman po ang lalabas. Personal information, lagay mo ang iyong last name, middle name, birthday, first name, at extension name, junior, senior, the third, the fourth, kung meron man sa pangalan mo. Tapos, mailing address. Tapos, click mo yung Metro Manila kung nasa Metro Manila ka, province kung nasa probinsya ka. Then, select mo dito yung province kung
nasaan ka or yung address mo. Municipality kung nasaang bayan ka at kung saan naman nalalabas yung postal code kapag nakompleto mo na yung address na nilagay mo. Dito sa foreign address information, pwede namang wala ka ditong ilagay kung wala kang foreign address. I-review mo yung mga itinype mong information kung tama. Tapos click mo itong I accept the terms of service. Check mo yung box. Then click create account. And then may lalabas na ganito. Your my.sss member registration has been submitted. Tapos, i-check mo na yung email mo kung mayroong bang confirmation ang SSS na sinend. So, dito sa akin, may na-receive akong SSS website registration na email. Please activate your my.sss member account by clicking here. You need to activate your account within 5 working days. Otherwise, the link will expire and you will need to repeat the registration process. So, i-click mo itong click here na kulay blue. At ito po ang lalabas. Tapos, i-type mo lang yung last 6 digits ng iyong SSS number. Tapos, click next o itong arrow na ito na maliit kung cellphone ang gamit mo. At ito na, congratulations, your my.sss registration is complete. You're all set to log in and start using your account. So, click mo lang ang next and try natin na mag-log in. So, ilagay mo lang iyong user ID at password. Tapos, ito po ang lalabas. Hihingi po ng one-time PIN ang SSS. So, scroll down mo lang, one-time PIN through your mobile number. Click mo lang itong Get PIN. Pag nag-error po ay click mo lang yung go back to login and try again. Kasi minsan, maarte tong website ng SSS. Actually, napaka-complicated ng website ng SSS. Tapos, sabangan mo sa cellphone mo na may ma-receive ka na SSS OTP. One-time password po ito. So, huwag nyo pong ibibigay sa kahit kanino ang one-time password na na-receive ninyo kung hindi naman kayo ang nag-request ng one-time password. So, type mo lang dito yung one-time password na na-receive mo sa iyong cellphone number. Then, click login. Tapos, kailangan mag-set up ng security questions. So, select a question. Bahala ka kung alin ang pipiliin mo dito. Tapos, dito mo itatype ang sagot. Security question number 2, click mo lang itong arrow na ito at pili ka ulit ng isa pang tanong and then click mo naman dito ang sagot. Tandaan ninyo ang security question at ang sagot sa security question na inilagay ninyo dahil pwede itong gamitin sa pag-recover ng inyong password. Pag na-click na yung submit, click mo tong choose authentication, scroll down, and one-time PIN through SMS. Click mo din yan. Tapos may marireceive ka ulit na OTP sa iyong cellphone number. I-type mo lang yan ulit dito and then click proceed. Tapos, okay na. Click go to home. May lalabas po na ganito. And then, click mo lang yan, agree. Ayoko na siyang basahin pero I suggest na basahin ninyo. So, yan na. Nakapag-open ka na ng SSS online. Reminder, para lang po ito sa mga registered na sa SSS. Kung hindi ka pa registered, mag-register ka muna para makapag-open ka ng SSS account online. Maraming salamat for watching. Stay safe.